Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lamang sanang ibahagi ang isang kwentong aswang sa inyo. Ang kwentong ito po ay nangyari noong minsan kaming pumunta sa isang pista ng baryo ng isa naming tiyahin. Siya nga po pala, bago ang lahat, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rostum. Ang aking kasama sa naging karanasan kong ito ay ang pinsan ko na papangalanan na lang natin sa pangalang Bert. Noong mga panahong nangyari ang isasalaysay ko ay napagkasunduan namin na tumungo kina Tia Loida. Medyo matagal na rin kasi kaming hindi nakapunta roon kaya balak din naming mamasyal doon. Bespiras pala ng pista nila. Naging abala ang lahat. Tumulong kami ni Bert sa kanila. Maliban na lang sa paghahanda ng karne. Ayaw kasi ng kusinero ni Tia na pakialaman ninuman ang kanyang trabaho. Sa kadahilan ng iyon, napukaw ang aming kuryosidad sa nasabing kusinero. Grabe naman to, bakit kaya parang may tinatago ang kusinero ni Tia? Tanong ko sa aking pinsan. Oo nga eh, di kaya aswang ang lalaking yan? Tingnan mo mukhang naglalaway kasi laway na laway sa hilaw na karne, sabi ni Bert sa akin. Agad namang namulagat ang aking mga mata. Napaisip ako na marahil ay tama ang aking pinsan. Dahil doon, lumapit ako sa kanya at saka bumulong. Ano kaya kung magmatsyag tayo sa kanya? Mukha kasing hindi mapagkakatiwalaan ng kusinerong yan. Nang mismong sandaling iyon, nag-isip kami ng paraan kung papaano namin malalaman ang sikreto noon. Bandang 3:00 ng tanghali noon nang nagpasya kaming pumunta sa kusina. Alam namin na naroon ang kusinero sa loob ng kusina kaya naisipan namin kausapin siya. Tio Magno, tawag namin ni Bert sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas ang kusinero. Nagulat pa kami dahil duguan ang kanyang mga kamay at saka ang kanyang kaliwang pisngi. Nakita niyang nakatitig kami roon, kaya nagwika ito. Pasensya na kayo naghihiwa kasi ako ng karne sa loob. Pagkasabi ng lalaki ng mga katagang iyon, sinubukan naming sumilip sa pintuan ng kusina. Subalit parang hinarangan niya kami. Wala ba kayong ginagawa ngayon? Tanong pa niya sa amin na agad naman naming inilingan. Kung ako sa inyo, magpahinga na kayo dahil baka bukas magiging abala na tayo. Hindi na kami tumugon ni Bert sa tinuran ng kusinero. Naglakad kami ng aking pinsan ngunit hindi para umalis doon. Umikot lang kaming dalawa sa bandang likuran ng kusina at saka naghanap ng mapapagtaguan. Bert, maghintay lang tayo ng tamang pagkakataon Saka natin alamin kung ano talagang sikreto ng kusinerong yan. Sabi ko sa kanya. Noong naroon na kami, agad akong nakaamoy ng nakakasulasok na amoy. Parang pinaghalong amoy iyon ng dugo at saka ng nabubulok na laman. Napatakip naman kaming dalawa ng aming ilong dahil doon. Makaraan lang ang ilang minuto. Nagpasya akong tumayo mula sa kung saan kami nagtatago. Nagpalinga-linga ako sa dingding ng kusina at namulagat ang mga mata ko nang makakita ako ng siwang. Diyan tayo sisilip. Itinuturo ko ang siwang na iyon sa aking pinsan at agad naman niyang nilapitan iyon. Walang pagdadalawang isip niyang sinilip ang loob ng kusina sa pamamagitan ng siwang na aking natagpuan. Nakita kong tutok na tutok doon ang aking pinsan, kaya hinayaan ko na lang siya muna. Makalipas ang ilang sandali,
Nakita kong nanginginig ang mga kamay ng aking pinsan kaya kinalabit ko na siya. "Shh, uy, Bert, ano bang nakikita mo?" Tanong ko sa kanya. Noong mapalingon siya sa akin, kitang-kita ko na takot ang kanyang mukha. Lumapit siya sa akin at saka bumulong. Ang kusinero. Nakita kong kinakain niya ang hilaw na karne." Iniisip kong baka nagsisinungaling lang ang pinsang ko at nais lang niya akong pagtripan. Kung kaya't dahil doon, humakbang ako patungo sa dingding kung saan naroroon ang siwang. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng takot. Kahit na may pag-aalinlangan ako, lumapit pa rin ako sa dingding at saka walang pag-aalinlangang sumilip doon. Ilang sandali pa, nakita ko na ang loob ng kusina ni Tia. Namulagat ang aking mga mata dahil naroroon nga ang kusinero. May kung anong pinagkakaabalahan siyang hiwain. Walang ano-ano, kumuha siya ng isang kapiraso sa kanyang hiniwa, saka walang pag-aalinlangan na isinubo iyon. Ano ba yan? Halos maduwal ako nang makitang may kinuha ang lalaking iyon sa isang batya. Nang masdan kong maigi iyon, nakita kong isa pala iyong atay. Preskang atay iyon na walang pagdadalawang isip din niyang kinain. Ano ba to? Aswang nga marahil ang kusinyerong yan. Naibulalas ko. Hindi ko napansin na napalakas na pala ang aking pagsasalita noon. Biglang natigilan ang kusinero at saka nagmatsyag sa paligid. Dahil doon, napahakbang ako para lumayo sa siwang. Subalit bago pa man ako makalayo sa siwang, nakita ko pang nakatitig siya sa mismong siwang. Naisip kong baka nakita niya ang aking mga mata noong nakasilip ako at baka alam niyang may nagmamatsyag sa kanya. Kaya dali-dali akong nagwika kay Bert. "Bert, pinsan, halika na. Umalis na tayo rito sa kusina. Nakita niyang nakasilip ako kanina." Natatarantang sabi ko kay Bert. Napatango naman sa akin ang aking pinsan at sa kakagaya ko, nataranta na rin siya. Dali-dali kaming umalis sa likuran ng kusina at saka nagpasyang tumungo sa sala ng bahay ng aming tiyahin. Nakailang hakbang pa lang kami noon nang makarinig kami ng langit-ngit ng pinto na mula sa kusina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nilingon ko pa iyon at bumilis ang tibok ng puso ko nang lumabas ang kusinero. Nakatitig siya sa amin ni Bert, kaya nagpatay mali siya na lang ako noon. Pagdating namin sa sala, napagkwentuhan namin ang tungkol sa aming nakita. Grabe, hindi kaya aswang ang kusinerong iyon? Kita ko kasi, kita kong kumain siya ng hilaw na atay. Wika ko kay Bert. Naku, kinakailangan natin masabi yun kay Tia Loida. Seryosong wika ng aking pinsan sa akin. Napatango ako sa kanya at saka nagpa siya ng tawagin ang aming tiyahin. Nakaisang tawag pa lang ako sa aking tiyahin noong marinig ko ang boses ni Tio Magno. Uy, ano bang ginagawa niyo roon sa labas ng kusina? May binabantayan ba kayo roon? Tanong niya sa amin. Agad naman kaming napailing sa kanya.
todo ang naging tanggi namin na pumunta kami sa likuran ng kusina kahit na nakita niya kaming papaalis doon. Nang walang ano-ano, lumabas si Tia Loida. "Oh, bakit niyo ako tinatawag? May problema ba mga pamangkin ko?" tanong niya sa amin. Nagkatinginan kaming dalawa ni Bert. Napatitig na rin kami sa kusinero at kita naming nagiging mabalasik ang kanyang mukha. Subalit nang mapalingon siya kay Tia Loida ay gumuhit naman ng ngiti sa kanyang mga labi. "Ito kasing mga pamangkin niyo, ma'am, ang lilikot eh. Naghahabulan ba naman sa labas ng kusina?" wika ni Tio Magno. Napatitig ako sa aking pinsan dahil alam kong nagsisinungaling lang ang kusinero at ninanais na lang niya kaming baliktarin. Napatingin kami ni Bert sa aming tiyahin at kita naming hindi siya naniniwala sa sinabi ng kusinero. Pero tiya, naglalakad lang kami roon at saka napadaan lang kami sa kusina." pagpapaliwanag pa ni Bert. Tumitig ang aming tiyahin sa amin at saka nagwika. "Mga pamangkin, hayaan nyo na lang si Magno." "O sige Magno, bumalik ka na sa trabaho mo, magluto ka na lang." Tanging pagtango lang ang naisagot ni Tio Magno. Agad siyang umalis at saka bumalik sa kusina. Noong wala na ang kusinero, inusisa kami ni Tia Loida. "Oy kayong dalawa, ano bang nakita niyo sa loob? Maging kasi ako bihira na lang kumakapasok dun eh," wika sa amin ni Tia. Nang mga sandaling iyon, walang pagdadalawang isip naming isiniwalat kay Tia kung ano ang aming mga nakita. Napamura naman si Tia dahil hindi niya inaakalang iyon pala ang ginagawa ng kanyang kusinero. "Ay, kung mapapatunayan ko lang na may kakaibang ginagawa ang Magnong iyon, hindi talaga ako magdadalawang isip na palayasin iyon," wika sa amin ni Tia Loida. Ano ang ating gagawin, Tia?" tanong ni Bert kay Tia. Sige, magmatsyag tayo. Baka may gawin siyang hindi maganda eh," sabi naman niya sa amin. Noong mga panahong iyon, naglakad kaming tatlo patungo sa kusina ni na Tia. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang kabahan. Sinabi kasi ni Tia na papasukin namin ang kusina. Pagdating namin doon, agad na kumatok si Tia sa pinto. Magno! Pagtawag ni Tia. Pagkabukas ni Tio Magno ng pintuan, pumasok agad si Tia roon. Ilang sandali pa, narinig naming napamura si Tia Loida. "Ano ito, Magno? Anong ginagawa mo?" Galit na galit na wika ni Tia. Maya-maya'y lumapit siya sa amin. Nanlaki ang aming mga mata dahil may hawak siyang bungo ng tao. Nanginginig ang buong katawan noon ni Tia. "Ano to, Magno? Anong uri kang tao?" Marahil narindi si Tio Magno dahil sa boses ng aming tiyahin. Walang ano-ano, napatitig kami sa kanya dahil narinig namin siyang umangil. "Tia!" sambit namin. Tinitigan kami ni Tio Magno at mas lalo lang kaming nagimbal dahil kitang-kita namin ang mga mata niyang tila nagbabaga. Napaatras kami ni Bert at noong mga panahong iyon, biglang tumakbo ang kusinero ni Tia Loida. Napatitig lang kami sa kanya habang papalayo itong tumatakbo. Noong wala na si Tio Magno,
Nagpasya si Tia na mismong sandaling iyon na halughugin ang buong kusina nila. Halos maduwal kaming tatlo dahil napakabaho roon. Sa hindi namin maintindihang dahilan, may mga nakita kaming mga buto ng bata na nakita namin roon. Ang duda ni Tia, aswang talaga itong si Tio Magno at ginamit niya ang kusina niya upang taguan ng kanyang mga nagiging biktima. Halos maduwal kami sa aming mga nakita. Agad naming inireport ito sa aming barangay. Hindi naman nagtagal, ginawan kaagad ng aksyon ng aming barangay captain ang aming nasaksihan. Hinalughog ng mga barangay tanod si Tio Magno. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila natagpuan ito. Marahil ay nagtago na ito sa kung saan man at doon na niya ipagpapatuloy ang kanyang karumal-dumal na gawain. Mula sa mga buto na natagpuan doon sa kusina, doon palang napagtanto ang isang nawawalang anak ni Aling Maring. Nawawala daw ito mag-iisang linggo na ang nakaraan. Nanlumo talaga kami, Kuya Bari, ng araw na iyon. Nagkagulo ang buong bahay. Maging ang aming mga kapitbahay ay naalarma na rin dahil natatakot sila dahil nga may gumagalang aswang daw sa lugar namin. Humupa lang ang mga pangyayari noong dumating ang isang pari at ipinagdasal ang mga bangkay na natagpuan sa aming kusina. Kuya Bari, natuloy pa rin naman ang pista ni Tia. Isang pangyayaring hinding-hindi ko po malilimutan, Kuya Bari. Isang kakaibang nilalang ang aming nakaharap ng aking pinsan. Isang kusinero na isa palang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Rostum. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ruben. Itong kwentong aking ibabahagi po sa inyo ay naging karanasan namin ng aking asawa. Noong mga panahong iyon ay kapapanganak pa lang niya, kaya madalas ay hindi ako umaalis sa aming bahay at saka binabantayan ko na lang ang aking asawa. Isang araw, nagulat kami dahil bigla kaming nawalan ng kuryente. Nasaktong kumakain kami ng aming hapunan kaya pareho na lang kaming napamura ni Celia, ang aking asawa. Ano ba naman yan? Bakit naman nataong gabi pa? Hindi ka ba nakapagbayad ng ating kuryente? Tanong ng aking asawa sa akin. Napailing ako sa kanya at saka sinabi kong hindi nga ako nakapagbayad. Dahil doon, nagwika na rin ako. Hayaan mo, baka bukas ay naririto na yung kubrador ng kuryente. Siguradong maniningil ang mga iyon sa mga hindi pa nakakapagbayad sa kanila. Nasa ganoong kaming pag-uusap ni Celia noong may marinig kaming kumatok. Nagtanong kami sa isa't isa kung may hinihintay ba kaming bisita. Kaya noong napailing kaming pareho, nagpasya kaming iwan ang aming pagkain. Naglakad kami patungo sa pintuan dahil patuloy pa rin ang katok na aming naririnig. Sino yan? Tanong ko nang makalapit ako sa tapat ng aming pintuan. Kubrador ho ng kuryente ito. Nais ko kayong makausap. Nagkatinginan kaming dalawa ni Celia noong mga panahong iyon. Nagtaka kami dahil gabi na iyon. Dahil doon, sumilip ako sa siwang na nasa pintuan at nagulat ako nang wala akong makita.
Saan kaya nagpunta yung lalaking yun? Ilang segundo pa lang yun nandito kanina. Sabi ko. Baka nariyan lang. Buksan mo kaya yung pinto nang malaman mo. Sabi ni Celia. Agad naman akong napatango sa kanyang sinabi at dahan-dahang kong binuksan ang pintuan. Pagkabukas ko ng pintuan, nagpalinga-linga ako roon. Ngunit wala akong nakitang tao. Oh, wala naman tao rito ah. Pagkauwi ko noon, lumabas na rin si Celia. Pagkalipas lang ng ilang sandali, may narinig kaming mahihinang paghuni ng tiktik. Umihip ang malamig na hangin at ramdam na ramdam naming mayroong dumaan sa aming ibabaw. Kaya nagwika ako. Naku Celia, pumasok ka sa loob. Paniguradong may aswang sa paligid. Nang mga panahong iyon ay pumasok na sa bahay namin si Celia. Ako naman ay naiwan sa labas na nagpapalinga-linga pa rin. Nang walang ano-ano, napatitig ako sa kable ng kuryente. Napansin kong gumagalaw-galaw iyon kasi, kaya sinipat kong mabuti iyon. Napanganga na lang ako nang makakita ako ng isang dambuhalang ibon. Nakadapo iyon sa kable ng kuryente. Isa sa walang bahala ko na sana iyon, subalit nakita kong tila nagbabaga ang kanyang mga mata. Ay, malamang aswang yan ah. Wika ko sa aking sarili. Pagkaraan lang ng ilang minuto, narinig kong pumalahaw ng iyak ang aming anak. Sa kadahilanang iyon, dali-dali akong pumasok sa aming bahay. Naabutan ko si Celia na kinarga at saka hineli ang aming anak, kaya lumapit ako sa kanya. Oh, anong nangyari sa anak natin? Tanong ko sa aking asawa. Hindi ko nga alam eh. Bigla na lang siyang umiyak at galaw ng galaw. Tugon ni Celia sa akin. Baka masakit ang tiyan yan o kaya nilalagnat. Wika ko pa kay Celia noon. Noong nasa kalagitnaan kami ng aming pag-uusap, nung may marinig ulit kaming nagwika sa labas. Tao po, nais ko sana kayong singilin sa inyong kuryente para maiayos kaagad namin ito. Napakunot noon naman ako dahil doon, kaya dahan-dahan akong naglakad hanggang sa makalapit ako sa pintuan. Ano kayang uri ng pag-iisip ang mayroon ng kobrador na yan? Kanina pa yan ah. Bulalas ko. Walang ano-ano. Bigla akong binuksan ang pintuan. Napanganga na lang ako at saka nakaramdam ng pangingilabot noong tumambad sa akin ang isang asong halos hanggang baywang ko ang taas. Ang katawan noon ay halos kasing laki ng baboy. Noong pagmasdan ko ng maigi ang aso ay mas lalo akong kinilabutan nang makitang nagbabaga ang mga mata noon saka tumutulo ang kanyang laway. Putik, aswang! Ninais kong bumalik sa loob ng aming bahay noon, subalit bigla akong naistatwa sa aking kinatatayuan. Nang mga sandaling iyon, nakatitig lang sa akin ang nilalang at parang naghihintay ng tamang tiyempo. Nang walang ano-ano, naglakad ng papalapit sa akin ang aswang at saka inamoy-amoy ako. Hindi ko alam Kuya Bari kung bakit hindi ko maigalaw ang buo kong katawan. Tila nahipnotismo ako. Diyos ko! Pinipilit kong gumalaw noon pero naninigas lang ang aking katawan. Napamura na lang ako sa aking isipan noong makita kong dumiretso ang asong iyon sa loob ng aming bahay. Si Celia, ang aming anak! Iyon ang naisip ko noong mga panahong iyon at sa kabutihang palad, nagawa ko na ang gumalaw. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay. Noong naroroon na ako, napasigaw ako noong makita kong nakatayo ang aswang sa harapan ng aking asawa at anak. Ngumingisi iyon saka tumutulo pa rin ang kanyang laway.
Tinawag ko ang aking asawa, ngunit hindi man lang siya lumingon sa akin. Batid ko ang ginawa ng aswang ay ang ginawa rin niya sa akin. Walang iya ka, magkukunwari ka pang kobrador ng kuryente. Napalingon sa akin ang malaking asong iyon at saka umangil. Nang ibinalik ng aswang ang titig niya sa aking asawa at anak, nagkaroon ako ng pagkakataon. Dali-dali kong kinuha ang kahoy na pansalang namin sa aming bintana. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Punyeta ka, lumayo ka sa asawa at anak ko. Mabilis akong humakbang papalapit sa asong iyon at walang pagdadalawang isip na hinambalos ang aswang gamit ang kahoy na hawak ko. Tinamaan ko ang dambuhalang aso sa likod at agad iyong napaungol dahil sa sakit. Nilingon niya ako at saka naghanda siyang umatake. Inihanda ko rin ang aking sarili. Mas hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa kahoy. Napangisi pa nga ako noong makitang tila matulis ang dulo noon. Pagkalapit ng aswang sa akin, inakma niya agad akong sasagpangin. Subalit mabilis kong itinarak sa kanya ang kahoy at tinamaan ito sa kanyang mata. Tumama roon ang matulis sa dulo ng kahoy kaya tumulo ang dugo mula roon. Nagwala ang asong iyon at nagpapalit-palit ang anyo sa isang mabalahibong tao. Agad niyang hinawakan ang kahoy at hinugot iyon. Napahiyaw ulit ang aswang noon at saka mas lalo pang nagalit ito. Muli ko siyang hinambalos ng kahoy subalit nagawa niyang hawakan iyon. Hayop ka! Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makuha ang asawa ko at ang anak ko. Sigaw ko sa kanya. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, sinipa ko ang aswang at dahil nagkaroon ako ng pagkakataong bumuelo, malakas ang pagkakatama ko sa kanya. Napaatras iyon at napalumpasay sa sahig. Dahil doon, dali-dali akong lumapit sa kanya. Bago pa man makatayong muli ang aswang, sinakal ko siya. Walang yakang aswang ka! Papatayin kita! Wika ko habang pahigpit ng pahigpit ang aking pagkakasakal sa kanya. Makaraan ang ilang minuto, nagkagulo sa labas ng aming bahay. Sigaw ng sigaw ang mga tao roon kaya sumigaw na rin ako para makahingi ako ng tulong sa kanila. Dahil doon, pumasok ang mga tao at naabutan nila ako sa ganoong sitwasyon. Binuhusan nila ng tubig ang aking asawa at anak at sa kabutiang palad nakagalaw na rin sila. Agad naman nilang ibinaling ang atensyon nila sa amin at pinagtulungan naming bugbugin ang aswang na iyon. Gumapang ang nasabing nilalang palabas sa aming bahay. At noong nasa labas na iyon, kinaladkad ng mga tao ang aswang na iyon at saka walang pagdadalawang isip na pinagsasaksak ito gamit ang kanilang mga itak. Iyan ang nararapat sa mga kagaya mo. Hindi ka dapat buhayin pa. Ngunit akala ng mga tao ay mamamatay na ang nilalang. Ngunit parang kidlat na may dumating na isang malaking ibon at dinagit ang aswang na naglulupasay. Binuhat ito pataas at dinala ito sa kakahuyan hanggang sa maglaho na ito sa karimlan. Takot na takot ang mga tao sa mga nangyaring iyon, Kuya Bari. Hindi rin kami makapaniwala na tumambad sa amin ang aswang na iyon. Iyak ng iyak pa rin ang aking anak ng mga oras na iyon, pati na rin ang aking asawa. Magdamag naming binantayan ng aming bahay kasama ang iba pa naming mga kapitbahay.
upang siguraduhin hindi na bumalik pa ang mga nilalang na iyon. Nagsaboy din ako ng asin sa buong paligid at nagtarak din kami ng mga kawayang matutulis. Lahat kami ay tulala ng mga oras na iyon dahil sa buong buhay namin, Kuya Bari, ngayon lang kami nakakita ng ganoong klaseng nakakahilakbot na nilalang. Kinabukasan, lumabas ako ng aming bahay upang maglinis ng aming bakuran. Sa aking pagwawalis ay may natanaw akong isang lalaki. Naglalakad ito papunta sa amin. Tiningnan ko ito. Napagtanto kong isa itong kobrador ng kuryente at tila maniningil ito. Pagkarating sa tapat ng aming bakuran ay nagwika ako sa lalaki. Mama, bakit nyo naman po pinutulang kaagad kami ng kuryente kagabi? Ilang araw pa lang naman kaming delayed sa aming pagbabayad ah. Ganun ba yun? Puputulin nyo ba kaagad kung hindi kami bayad? Magbabayad naman ako eh. Mahinahong tanong ko sa kobrador ng kuryente. Ano ho? Ano pong pinutulan? Wala po kaming ginagawang hakbang ah. Di po namin kayo pinatulan, sir. Di po kami nagpuputol ng kuryente. Matapos niyang sabihin iyon, ay pareho kaming napatingin sa kable ng aming kuryente. Nakalaylay ito, Kuya Bari, at mukhang sinadyang putulin lang. Nakiusap ako sa kobrador kung maaari ay ipaayos iyon sa madaling panahon dahil wala kaming kuryente sa maghapon at magdamag. Di naman nagtagal, tinawagan niya ang kanyang mga kasamahan at mabilis namang dumating doon upang ayusin ang aming kuryente. Habang inaayos nila, doon ko palang napag-isip-isip, Kuya Bari, na maaaring nagpanggap lang na kobrador ng kuryente yung aswang na iyon para lang makapangbiktima ng gabing iyon. Naku, gagawa talaga ng kahit anong paraan para lang makapangbiktima sila ng mga tao. Lumipas lang ang ilang sandali ay naibalik na ang kuryente sa bahay namin at ako'y nagpasalamat sa kanila. Magmula ng araw na iyon, hindi na rin bumalik sa amin ang mga nilalang. Tingin ko po, Kuya Bari, namatay o natuluyan yung isang aswang na pinagtulungan namin ng aking kapitbahay. Maaaring yung sumagip sa kanya ay kamag-anak niya o ang nanay niya na isa ring aswang. Ngunit matapos ang pangyayaring iyon ay nagbantay pa rin kami sa aming paligid. Hindi rin mapakali ang mga tao dahil sa kanilang nabalitaan. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan, Kuya Bari, na minsang nakaharap na ako ng isang tunay na aswang na nagpanggap lang bilang isang kobrador ng kuryente. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami at more power po sa inyong channel. God bless po. Lubos na gumagalang. Bago ko simulan ang aking kwento, ay gusto ko munang batiin ng magandang araw ang ating narrator na si Kuya Bari, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Ganun na rin ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Kamusta po kayo, mga kasundo? Ngayon naman ay ihanda nyo ang inyong mga sarili dahil isang karanasan na naman ang aking ibabahagi sa inyo ngayon. Ang kwentong ito ay nangyari sa akin taong 1988 doon sa lamay ng lolo ko sa lugar namin sa Leyte. Tawagin nyo na lang po pala ako sa pangalang Simon. 49 anyos po at may asawa at anak na. 15 anyos pa lang po ako noong mangyari ang pangyayaring hindi ko po malilimutan. Hindi po bago sa atin ang mga sabi-sabi na kapag may namatay ay maraming pamahiin ang sinusunod.
Ngunit paano naman kung may ibang nilalang pala ang makaharap mo mismo sa lamay ng iyong lolo? Ano kaya ang maaaring gawin mo? Isa ang lolo ko sa minamahal ng lahat dahil sa kabutihan nito. Dati kasing kapitan ang aking lolo sa baryo namin at marami siyang mga proyektong naipatupad at nagawa. Ngunit dahil sa katandaan, binawian ng buhay si lolo. At dito ko na nga naranasan ang pangyayaring nakakahilakbot at nakakapangilabot. Noong namatay si lolo noon, marami ang nalungkot, lalong-lalo na kami dahil mahal na mahal namin si lolo. Si lolo pa naman ang paborito ko dahil palagi niya akong kinikwentuhan tungkol sa mga lamang lupa, pati na yung tinatawag nilang aswang na balbal. Sa hindi pa po nakakaalam ng balbal, ang balbal po nga pala ay isang uri ito ng aswang na kumakain ng mga kamamatay pa lang o yung mga bangkay na bago pa lang inilibing. Hindi ko talaga inaakala at inaasahan noon na mararanasan ko ang makakita ng isang balbal at doon pa mismo sa lamay ng aking lolo. Ang bahay nga pala nila lolo ay malayo sa bayan at kadalasan puro mga puno lang ang nakapalibot sa bahay nila. Unang gabi ng lamay noon ni lolo ay maraming tao, Kuya Bari, ang nakiramay. Pagpatak pa lang ng 5:00 ng hapon, nagsisimula na silang magdasal. Maraming tao sa labas na naglalaro ng baraha, mahjong, hantak at iba pa. Ako naman noon ay kasama ko iyong mga pinsan ko sa labas ng bahay nila lola. Kami iyong tagahatid at tagabigay ng kape at pandesal o biskwit sa mga kapitbahay at kamag-anak naming nakiramay. Dumaan pa po ang ilang oras at sumapit na ang 12:00 ng hating gabi. Kaunti na lang noon ang natira sa labas ng bahay, tapos sa loob naman sa may sala kung saan naroroon ang kabaong ni lolo ay si mama na lang at ang 2 kong tiya ang naroroon. Kita ko sa kanilang mga mukha ang kalungkutan at pagkaantok. Antok na rin po ako, Kuya Bari, ng oras na iyon, pero bigla akong tinawag ng kalikasan. Ihina ako, kaya dali-dali akong lumabas ng bahay at nagtungo sa isang puno na medyo madilim-dilim na rin doon dahil hindi na abot ng ilaw sa labas ng bahay. Nakakabingi ang katahimikan ng mga oras na iyon, Kuya Bari. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig ko. Noong oras ding iyon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Para bang may nakatingin sa akin ng mga sandaling iyon, kaya dali-dali kong itinaas ang aking pantalong kaagad. Nagpalinga-linga pa ako noon sa paligid, ngunit wala akong makita kasi madilim nga sa kinaroroonan ko. Hindi nagtagal, may naamoy akong mabaho. Hindi pa ito gaano kabaho pero habang tumatagal ay mas lalong tumatapang ang amoy na para bang nabubulok na bangkay na matagal nang hindi nailibing. Ganon ang naamoy ko ng oras na iyon, Kuya Bari. At dahil sa takot ay mabilis akong bumalik sa loob ng bahay nila lola at sinabi ko sa mga magulang ko ang napansin ko noon. Sabi nila, tulungan daw naming bantayan ang katawan ni lolo sa kabaong. Kailangan daw manatili kaming gising. Sila mama ang nasa loob ng bahay. Naglaro na lang sila doon ng baraha para hindi sila makatulog. Pagkatapos ako naman po noon ay nakisali na rin sa mga pinsan ko doon sa labas upang magbantay. Noong nasa labas na ako, naamoy ko ulit ang hangin. Andun pa rin ang amoy pero hindi na ito gaano katapang. Hindi katulad noong nasa puno pa ako halos hindi ako makahinga sa tapang ng baho nito.
Tinanong ko naman ang mga pinsan ko kung may naaamoy ba sila, pero ang sabi nila wala raw silang naaamoy na mabaho. Nasa isip ko noon, bakit ako lang ang nakakaamoy? Siguro nagkataon lang yun. Naglaro lang kami ng barahan noon habang umiinom ng kape para hindi antukin. Ngunit dahil sa hindi pa kaya ng katawan ko, nakatulog ako sa labas ng bahay. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong malamig na bagay na biglang humawak sa balikat ko. Dahil sa antok na ako noon, hindi ko iyon pinansin. Baka ako yung pinsan ko lang yung isa. Pero nang buksan ko ang mga mata ko, ay nakita ko si Lolo na nakangiti sa akin. Tapos sinabi niyang bantayan ko raw maigi ang kanyang katawan dahil may nilalang daw sa paligid na nag-aabang at naghihintay ng tamang pagkakataon upang makuha ang kanyang katawan. Pagkatapos nun, namalayan ko na lang na ginigising pala ako ni Papa. Nasabi ko noon sa sarili ko na panaginip lang pala iyon, pero parang palagay ko para bang totoong-totoo iyon. Totoong-totoo ang sinabi at babala ni Lolo sa akin. Hindi po ako mapalagay noon, Kuya Bari, kaya sinabi ko sa aking ama ang sinabi ni Lolo. Tapos sagot naman ni Papa babantayan daw namin ng maigi ang kabaong. Hindi raw sila matutulog para makasiguro. Noong mga sandaling iyon, Kuya Bari, bigla na lang nagkwento si Papa sa akin tungkol sa mga aswang. Kakasimula pa lang ni Papa noong magkwento nang sawayin siya ni Lola at sinabing ipagpabukas na lang ang pagkukwento dahil delikado raw kung babanggitin namin sila. Kasi raw kahit nasa malayo ang mga nilalang ay naririnig nila ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Matalas daw kasi ang mga pandinig nila at baka marinig daw kami, kaya hindi na namin ito pinag-usapan pa. Nang sumapit na nga ang umaga, Kuya Bari, pinulot lang namin iyong mga basura dahil bawal magwalis kapag may patay. Bawal din tumingin sa salamin at maligo roon mismo sa bahay ng namatayan. Kami na lang ulit ang naroroon sa bahay nila Lola kasi umaga na. At sa umaga ring iyon, kinuwentuhan ako ni Papa tungkol sa isang uri ng aswang na kung tawagin naman ay balbal. Ayon sa kwento ni Papa noon, namatay daw iyong papa ng kaibigan niya tapos gabi-gabi raw ay may naaamoy silang mabaho ng katulad ng naamoy ko kagabi. Para daw itong nabubulok na bangkay. Saka nung dumating ang ikatlong gabi ng lamay ng papay ng kaibigan niya, ay nakatulugan daw ng pamilya nito ang pagbabantay sa patay, Kuya Bari. Tapos si Papa raw noon ay nasa labas ng bahay at nakikipaglaro sa kaibigan niya ng tong-its. Maya-maya lang daw, muli na namang naamoy iyong nabubulok na laman at ikinabigla niya para bang malapit lang sa kanila ang amoy na iyon. Tumayo raw sila noon ng kaibigan niya at sinundan nila yung amoy kung saan ito nanggagaling. Hanggang sa napunta raw sila noon sa likod ng bahay at kumaripas daw sila ng takbo nang makita ang isang nilalang na parang bangkay dahil mabaho ito at parang naaagnas ang kanyang balat. Punit-punit daw ang damit nito at sobrang dumi. Para daw isang zombie ang nakita nila ang umaaligid sa bahay. Dahil daw sa ingay nila, nagsilabasan at nagising ang mga tao sa bahay.
Sobra daw kinabahan ang ama ko noon dahil hindi niya alam kung anong nilalang iyong nakita niya. Tapos nang tignan nila ito sa likod ay wala ito roon at nawala na rin iyong amoy na parang nabubulok na patay. Tapos daw noon nalaman nilang isang balbal pala ang umaaligid at gustong kunin ang bangkay. Ang balbal daw kasi ay isang mataas na uri ng aswang na kung saan ay kaya nitong magsambulag. Kapag daw nakatulog kahit kaunti lang iyon nagbabantay sa patay, ay nanakawin daw ng balbal at papalitan ito ng katawan ng saging. Kwento pa niya, tanging may alam at may kakayahan lang daw o mga albularyo ang makakakita ng tunay na anyo ng patay sa loob ng kabaong kapag nakuha ito ng isang balbal. Kaya binantayan daw nilang mabuti ang bangkay hanggang sa nailibing na nga ito sa sementeryo. Noong marinig ko ang kwento ni Papa noon ay nanayo ang balahibo ko at kinilabutan. Hindi ko kasi lubos maisip kung ano kaya ang itsura ng balbal sa personal. Mabilis lang dumaan ang oras at sumapit na nga ang ikatlong gabi ng lamay ng lolo ko, Kuya Bari. Dahil sa sunod-sunod na gabi na walang tulog, nakatulugan ni Mama ang pagbabantay sa loob ng sala. Tapos ako naman noon ay nasa labas lang ulit ako. Pagkapatak ng 3:00 ng madaling araw ay muli kong naamoy ang mabahong amoy. Kinabahan at kinutuban na nga ako ng mga sandaling iyon dahil paniguradong umaaligid na naman ang balbal na katulad ng sinabi ng aking ama. Kaagad akong nagtungo sa sala at sinabi ko sa aking ama ang napansin ko. Dali-dali kaming lumabas ng bahay at tinungo namin ang kulungan ng mga manok kung saan doon nanggagaling ang amoy. At hindi nga kami nagkamali dahil may nakita kaming nakatayong nilalang. Nalaki ang aming mga mata. Ngunit hindi ko alam noon na may dala palang asin ang aking ama at sinabuyan niya kaagad ng asin ang balbal. Maliwanag ang gabing iyon dahil nataon ding kabilugan ng buwan na kung kailan may sabi-sabing malakas ang kampon ng kadiliman. Balik tayo sa kwento. Matapos po masabuyan ng aking ama ng asin ang katawan ng balbal, ay kitang-kita ng dalawa kong mga mata kung papaano ito nasaktan at namilipit. Kita ko ang braso nitong parang nalapnos at nasusunog ang balat. Nagkagulo noon sa bahay dahil sa balbal na iyon, Kuya Bari. Nagsidatingan na rin ang aming mga kamag-anak at sinubukan nilang patayin at habulin ang aswang na balbal. Ngunit bigo silang masundan ito dahil sa sobrang bilis daw ng pagkilos nito at animoy parang aso kung tumakbo. Pumasok daw ito sa makapal na kakahuyan at hindi na nila ito sinundan pa dahil delikado daw. Naging usap-usapan ang balbal ng gabing iyon. Sa sumunod pang mga gabi, Kuya Bari, ay maigi namang binantayan ang kabaong ni Lolo hanggang sa inilibing na namin ito. Pinasemento ni Papa ang libingan nito para hindi madaling nakawin ang bangkay. Saka pinilibutan din nila ng mga tinik ng kalamansi at asin ang nicho nito para walang masamang nilalang ang makalapit dito. Sa murang edad ko noon, Kuya Bari, naranasan ko ang pangyayaring iyon. At nung oras ding iyon, doon ko nalaman ang tungkol sa mga balbal kasi. Ang alam ko lang iyong manananggal at tiktik. Magpasanggang ngayon ay hindi ko malimut-limutan ang hitsura ng balbal na iyon. Naku po, Kuya Bari, hindi niyo gugustuhin makita ang kanyang itsura. Hindi ko talaga inaasahan noon na makakaharap ko ang isang balbal at doon pa talaga mismo sa lamay ng aking lolo sa Leyte.
Isang karanasan ang hindi ko po malilimutan kaya ko po isinulat ito upang ipadala po sa inyong channel. Isang nilalang ang aking nasaksihan na hinding-hindi ko na gustong makita pang muli. Hindi po talaga ako makapaniwala na isang balbal ang dumalaw upang kunin ang bangkay ng aking lolo. Magmula po noon, tuwing may lamay sa amin ay naging babala na ito sa lahat ng tao sa baryo namin. Naging mahigpit din ang mga barangay tanod upang siguraduhin na walang mangyayari sa mga tao na nakikipaglamay, lalong-lalo na sa bangkay ng namatayan. Isang pangyayaring nakakakilabot na nangyari dahil lang sa isang lamay sa baryo sa Leyte. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at sana po'y mapili nyo ring basahin ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Simon. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Adam. Buong akala ko po noon ay hindi totoo ang mga kwento tungkol sa mga sinasabi nilang kulto o grupo ng mga tao na sumasamba sa kakaibang nilalang. Pero nang ako na mismo ang makakita at makasaksi sa kanila gamit ang dalawa kong mga mata, ay roon pa lang po ako naniwala na totoo ngang talagang may mga naninirahan ding ganoon dito sa mundong ito. Ang tanging alam ko lamang po kasi, Kuya Bari, ay wala dapat tayong ibang sinasamba maliban sa Diyos na lumikha sa atin. Taong 1900 at 90. Binata pa po ako noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Nakatira pa po kami noon sa probinsya ng Mindoro kasama ang aking mga magulang at mga kapatid. Kahit papaano ay maayos at matiwasay naman po ang naging pamumuhay namin. Bagamat hindi naman po kami gaanong nakakaangat sa buhay, ay masasabi ko pa ring masaya kami. Dahil sama-sama kaming pamilya at wala kaming iniindang anumang mga sakit o karamdaman. At iyon naman po talaga ang pinakamahalaga sa lahat, hindi ba? Dahil sabi nga po nila, masyadong mahal at mahirap ang magkasakit. Ang mga mamamayan po sa aming lugar ay nagkakaisa at nagkakasundo. Kapag mayroong problema ang isa ay tinutulungan at dinadamayan ng kanyang mga malalapit na kapitbahay. Maayos din po ang pamamalakad ng mga pinuno na namumuno sa amin, kung kaya't halos wala na yata kaming mahihiling pa. Sa katunayan, marami nga po ang humahanga sa mga kalapitbayan namin at naghahangad na lumipat na rin sa aming lugar dahil ito raw ang klase ng lugar na nais nilang pamuhayan. Dumating ang fiesta sa aming lugar at maraming mga tao ang dumalo at nagkaisa sa pagdiriwang. Naging masaya ang lahat sa araw na iyon, Kuya Bari. Ngunit ang hindi namin alam ay ang kapalit pala ng kasiyahan na iyon ay isang pangyayaring hindi namin inaasahan. Matapos po kasi ang nangyaring fiesta sa aming lugar ay bigla na lamang may isang bata ang nagkaroon ng malalang sakit. Bagamat hindi naman po namin kaano-ano ang batang iyon, ay hindi pa rin maiwasang mabahala ng aming pamilya. Masyado naman po kasing nakapagtataka na bigla na lamang siyang nagkaganoon. Kahit kilala siya sa pagiging malusog na bata. Halos umabot din ng ilang araw ang sakit ng batang iyon, ngunit kahit dinala na siya ng kanyang pamilya sa iba't ibang klase ng manggagamot ay hindi pa rin iyon nawala. Pagsusuka at panghihina ang naging sanhi ng kamatayan ng nasabing batang iyon, Kuya Bari. Buong akala namin ay iyon na ang una at huling problema na darating, ngunit hindi pa po pala dahil patikim pa lamang pala iyon.
Matapos kasing mailibing ang batang iyon ay naging sunod-sunod na rin ang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap sa lugar namin. Marami ang tinamaan ng hindi matukoy na sakit. Kaya naman po ang aming lugar na dati ay maayos, masigla, payapa at hinahangaan ng karamihan, ngayon ay kabaliktaran na. Noong unay iniisip na ng mga mamamayan na marahil ay mayroong dumapong pandemya. Kaya iyon ang naging rason kung bakit marami ang nagkakaroon ng sakit sa aming lugar. Kaya naman naging ilag ang mga tao sa isa't isa dahil sa takot na baka maging sila ay mahawa rin. Maging kami ng aming pamilya ay mas pinili na lamang ding manatili sa loob ng aming bahay noong mga panahong iyon, Kuya Bari. Tulad ng iba, siyempre ayaw rin po namin kami ay mahawa rin sa sakit ng iba. Kaya kahit labag man sa aming loob ay wala kaming ibang pagpipilian dahil iyon ang makabubuti para sa lahat. Dumaan ang ilang linggo. Ngunit wala pa ring naging pagbabago. Sa halip, mas lalo pa nga pong lumala ang sitwasyon. Dahil doon ay marami sa mga padre de pamilya ang hindi na nakakapagtrabaho sa takot nga po na mahawa sa sakit at madala pa iyon sa kanilang pamilya. Ngunit isang araw, nanawagan po ang kapitan ng aming barangay. Ayon sa kanya, hindi raw po ang pagtago ang tamang solusyon para sa problemang kinahaharap sa aming lugar. Sinabi niya rin po na ang bagong dating niyang anak galing sa ibang probinsya ay mayroon daw kakayahan na makapanggamot, kung kaya't hindi na namin kailangang mag-alala pa. Dahil sa tulong ng kanyang anak ay magagawa nitong lunasan ang sakit na kumakalat. Dahil nga po sa balitang iyon ng kapitan namin ay nagkaroon kami ng pag-asa. Lahat ng mga may sakit ay dinala sa nasabing anak ng kapitan upang ipagamot. Ngunit dahil na rin sa rami ng tinamaan, hindi sila kinayang gamutin lahat sa loob ng isang araw lamang. Sa unang araw pa lamang po ng nasabing panggagamot ay masasabi kong nabigla ako sa mga nangyari. Dahil matapos pumunta ng mga may sakit sa anak ng kapitan ay agad ding nawala ang kanilang mga iniindang karamdaman na para bang isang mahika na sa isang iglap lamang ay nagawa itong tanggalin. Ang mga kalalakihan na pumupunta sa kanya na hinang-hina at halos hindi na makatayo pa, sa isang saglit lamang ay muling bumabalik ang kanilang sigla. Hindi naman po sa hinuhusgahan ko ang paraan ng panggagamot na ginawa ng anak ng kapitan. Dahil po sa totoo lang ay malaking tulong nga po iyon dahil kahit papaano ay nabawasan ang pangamba ng mga tao sa aming lugar. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya lang po, Kuya Bari, hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang pagalingin ang mga may sakit, gayon ang alam ko po ay wala naman ni isa sa mga anak ng aming kapitan ang nakapag-aral sa kursong medisina o kahit anumang kurso na patungkol sa panggagamot. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka at makapag-isip ng kung ano-ano. Pakiramdam ko po kasi ay parang may mali sa kanyang ginagawa. Makalipas nga po ang 3 araw ng kanyang naging panggagamot
ay gumaling na lahat ng dinapuan ng sakit sa aming lugar. Yun nga lang, parang may napansin akong kaunting pagbabago sa kanila. Marahil nga po ay oo, napagaling sila. Subalit parang hindi na sila katulad ng dati. Sa tuwing susubukan po kasi namin kausapin ang kapitbahay namin na isa sa dinapuan ng sakit at napagaling ng anak ng aming kapitan, ay masyado na siyang tipid kung makipag-usap. Hindi katulad ng dati na masyadong madaldal. Ngayon po ay parang naging ilag na siya at hindi lamang sa amin maging sa iba na rin. At ganoon din po ang napansin ko sa karamihan. Noong una iniisip ko na lamang po na baka mayroon lamang silang problema, ngunit hindi pala iyon ang tunay na rason. Isang hating gabi, nagising ako mula sa mahimbing na pagkakatulog, Kuya Bari. Bigla po kasi akong nakaramdam ng tawag ng kalikasan kung kaya't nagambala tuloy ang masarap kong tulog. Dahil nga po nasa labas ang aming banyo ay kinailangan ko pang lumabas noon. Isang malamig na hangin ang sumalubong sa akin paglabas ko. Nang akmang maglalakad na po ako patungo sa aming banyo ay napahinto ako bigla nang mahagip ng aking paningin mula sa hindi kalayuan ng aming bahay ang tila isang grupo ng mga tao na parabang nagsasayawan. Agad naman akong nagtaka at napaisip kung talaga bang tama ang nakikita ko na nagsasayawan sila gayong 10 oras na ng gabi. Upang makasiguro ay lumapit po ako sa kanila. Lumabas ako ng bahay. Nagtago ako sa isang malaking puno malapit sa kanilang pwesto upang hindi nila ako makita. Doon ko pinagmasdan at pinakinggan ng mabuti ang kanilang ginagawa at mga inuusal na salitang hindi ko naman talaga maintindihan. Mga ilang minuto na rin akong namalagi roon habang nakikiusyoso. Doon ko po napagtanto, Kuya Bari, na hindi pala sila nagsasayawan kung hindi isang ritual ang kanilang ginagawa. Sa tansya ko po ay aabot ng 12 tao ang naroroon. Lahat sila ay may nakatalukbong na tela sa kanilang mga ulo. Kaya hindi ko sila mamukhaan lalo pat gabi rin. Tanging ang liwanag ng apoy lamang na nasa kanilang gitna ang nagsisilbing liwanag noon na aking nakikita. Maya-maya pa ay nagsiluhod sila at may isang tao lamang ang natirang nakatayo. Sa hindi malamang dahilan ay biglang umihip ng malakas ang hangin, dahilan para liparin ang tela na nakalagay sa kanilang ulo, kaya nakita at nakilala ko kung sino siya. Nanlaki ang aking mga mata at hindi makapaniwalang nang mapagtanto kong ang anak pala iyon ng kapitan. Hinanap ng paningin ko ang kanyang ama at hindi nga ako nabigong makita siya. Kabilang siya sa mga taong nakaluhod sa harapan ng kanyang anak. Bakit nila sinasamba ang babaeng iyan? Pabulong na tanong ko sa aking sarili. Maya-maya lang ay muli na namang nagsalita ang babae ng kung ano-anong mga salitang hindi ko maunawaan. Hindi ko alam kung anong lengguwahe ba ang kanyang ginagamit. Ngunit isa lang ang alam ko. Isa iyong ritual upang mapasunod niya ang mga taong nakaluhod sa kanyang harapan dahil sinasabayan siya ng mga ito. Matapos niyon ay dahan-dahan silang nagsilapitan sa babae at parang mayroong ipinasang kung anumang bagay na kulay itim sa kanila ang nilalang. Doon ko rin nakilala na ang mga taong iyon pala
na sumasamba sa babae ay ang mga tao lang ding ginamot niya sa sakit. Ngayon, alam ko na. Alam ko na kung bakit parang nagkaroon ng mga pagbabago sa kanila. Iyon pala ay dahil nasa ilalim na sila ng kanyang ritual. Kaya pala ganoon na lamang siya kung sambahin at luhuran ng mga tao. Akmang aalis na sana ako upang bumalik sa amin at ipaalam sa lahat ang nakita ko. Ngunit bigla naman akong may natapakan na tuyong tangkay dahilan para lumikha iyon ng ingay at mapatingin silang lahat sa akin. Agad na kumalabog ng husto ang aking dibdib, Kuya Bari, dahil sa takot at kaba. Bago pa man sila makalapit sa akin ay inipon ko na lahat ng aking lakas upang makatakbo at makatakas. Noong makarating ako sa bahay ay para na akong naligo sa sarili kong pawis dahil sa pagod. Hangos na din ako noong mga sandaling iyon at kulang na lang yata ay atakihin na ako sa puso, Kuya Bari. Nang gabi ring pong iyon, agad kaming umalis sa lugar na iyon matapos kong ikwento sa aking pamilya ang aking nakita. Sa ngayon po ay hindi na namin binalikan pa ang lugar na iyon, Kuya Bari. Ayaw po kasi namin na baka balang araw ay maging isa na rin kami sa mapasailalim sa ritual ng nilalang na iyon at mawala rin kami sa katinuan katulad ng nangyari sa iba. Sa ngayon po, masaya na po kaming naninirahan dito sa probinsya ng Bulacan. Bagamat hindi ko pa rin po makakalimutan ang tungkol sa kulto sa Mindoro na aking nasaksihan. Kahit papaano ay maayos na rin po ngayon ang aming buhay. Isang pangyayaring kakaiba at hindi ko akalain na matutuklasan ko. Isang uri ng panggagamot na mayroon palang kapalit. Gumaling ka nga pero kaluluwa mo pala ang kapalit nito. Isang karanasan ang aking nasaksihan na hindi ko malilimutan, Kuya Bari, dahil minsan kong nakita ang mga kaawa-awa kong mga kapitbahay na pumasok sa bitag sa isang kulto sa Mindoro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Advance Merry Christmas po pala sa lahat ng ating kasundo na nakikinig ngayon, lalong-lalo na yung mga OFW natin na walang sawang naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. More power po and God bless po. Lubos na gumagalang, Adam. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.